Isang aso ang araw-araw nag-aabang sa may pier para abangan ng kanyang amo. Tiyak na ikakaiyak nyo ang susunod na mangyayari. Marami sa mga tao ang talagang maibigin sa kanilang mga alagang hayop sa puntong tinuturing na nila ito na parang tunay nilang kapamilya. Ang pagmamahal at katapatan na kayang mailaan sa atin ng ating mga alaga at talaga namang walang katulad. Ang istorya nating ibabahagi ngayon ay may kinalaman sa masigasig na paghihintay ng aso sa pagbabalik ng kanyang amo. Isang aso na hindi nagpatinag sa anumang sitwasyon sa kanyang paligid. Makita lamang at masilayan ng kanyang tagapag-alaga at matalik na kaibigan. Ito ay naganap sa bayan ng Allen sa probinsya ng Northern Samar, kung saan isang lalaki na nagngangalang Nestor ang dumaong sakay ng isang barko kasamang kanyang alagang Aspin. Gayunpaman, sa kasamaang palad dahil sa isang importanteng tawag ay napilitan si Nestor na mag-iba ng sinasakyang barko na may pangalang 29, dahilan para mabagong ruta ng kanyang destinasyon. Kasabay nito ay hindi niya maaaring maisama ang kanyang alaga sa biyahe, kaya't nauwi siya sa isang mabigat na desisyong hindi niya inaasahan. Nagawa niyang abandonahin ang kanyang aso sa pier para lamang makaalis. Masakit man ay wala siyang magagawa dahil mas kailangan niyang trabaho para sa ikakabuhay ng kanyang pamilya. Ang mga taong naroroon ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Ang aso ay sadyang natataranta, naghahanap sa pagitan ng napakaraming tao sa pier. Nawawalang atensyon sa paligid dahil sa malakas na ingay at dami ng taong nagdaraan. Hanggang sa ang barko na sinakyan ng kanyang amo ay lumayo na nang hindi nito namamalayan. Lumipas ang ilang minuto, oras hanggang sa magabi ay nanatili na sa pier na yun ang aso na matyagang nag-aabang. Una na itong napansin ng mga trabahador sa pier. Nasa simulay, hindi na muna nila pinagtuunan ng pansin. Pero makalipas ang ilang araw ay nanatili pa rin ang aso sa lugar. Tumatahol sa bawat dadaong na barko sa pier na tila may hinahanap at tinatawag. Bukod sa mga taong ng pier, isa sa mga doon ang talagang natuon ang pansin sa aso na si Kilay. Ito ay si Mario. Namangha si Mario na sa bawat pagdaong ng barko kung saan kinakailangan nilang hilahin ng tali para iangkla sa isang malaking bato. Ang aso ay bigla na lamang mananakbo papalapit sa kanila para makihila sa hindi pa nila malamang dahilan. Naisip na lamang ni Mario na naiwan ito ng kanyang amo dahil saksi siya sa pagmamahal at pagiging tapat ng isang aso sa kanilang mga mabubuting tagapag-alaga. Kung saan may pagkakataon at insidente na nag-aabang talaga sila sa oras na naiiwan sila o naabandon na sa isang lugar. Kahit sa mismong puntod ng kanilang amo ay nagagawa nilang manatili at hindi umalis sa labis na pangungulila. Pinangalanan ni Mario ang aso na Kilay na simula ng araw na yun ay kanya na ring binantayan at inalagaan. Sa bawat gabi at pagkakataon ay namasdan niyang pagkasabik nito sa bawat barkong dumarating. Umaasa na isa sa mga pasaherong bumaba ay ang kanyang kaibigan. Pero tansya ni Mario ay malabo na yung mangyari. Si Mario na ang nagdadala ng pagkain para kay Kilay at kinakausap ito na parabang kanya itong alaga. Mabigat sa kahit sino man ang mawala ng minamahal at maging ang mga hayop ay may damdamin din na kagaya ng isang taong nangungulila, nalulungkot at nag-aalala. Ang ibang kasamahan ni Mario sa trabaho ay nagawang kunan ng video ang bawat sandali kung saan nagagawa silang tulungan ni Kilay para maghila ng makapal na tali ng barko. Hanggang sa mailagay ito sa ayos sa pag-aakalang sakay na ng barko na yun ang kanyang hinihintay. Maging ang mga kasamahan ni Mario ay naawa din sa kalagayan ng aso na kahit man maraming natingin sa kanya ay pilit pa rin itong umaasa na siya'y ganap ng mababalikan. Sa puntong nagawa na nilang kunin at ilagay si Kilay sa isang dog pound. Pero mas labis lamang silang naawa doon
Nang mapansin nilang mas naging malungkot ito at naging matamlay, kaya't nagawa din nila itong ialis sa dog pound at maibalik na lamang sa pier kung saan ito mas nabubuhay sa pag-asa. Matyagang naghihintay sa bawat oras at sandali sa buong magdamag, naninindigan na magiging maayos din ang lahat. Hindi na rin nakayanan ni Mario ang kanyang awa, kaya napagdesisyonan niyang ampunin na lamang ang asong si Kilay at maalaga ng kanyang pamilya. Pero sa tuwing inuuwi ni Mario si Kilay ay umaalis pa rin ito at bumabalik sa pier sa tuwing may pagkakataon para mag-abang na nagpapakita ng tunay nitong katapatan. Pagtagal-tagal dahil sa pagmamahal at pag-aalaga na ipinadama ni Mario ay nagawa din niyang makuha ang buong loob ni Kilay. Bagamat naging malungkot ito at matamlay dahil sa kasawian, ay ginawa ni Mario ang lahat para makabangon itong muli sa pamamagitan ng wastong pag-aalaga. Maigi na lamang at sa tulong na rin ng mapagmahal na pamilya ni Mario, ay mabilis na nakarecover ang aso sa pinagdadaanan nitong kalungkutan hanggang sa manumbalik na si Kilay sa dati niyang lakas at kalusugan. Nakasanayan na rin ni Kilay na makisabay kay Mario papuntang pier. Tumutulong pa rin sa paghihila ng tali pero hindi na para umasa pa sa pagbabalik ng kanyang amo, kung hindi para matulungan na lamang ang kanyang bago ngayong naging kaibigan na naglaan sa kanya ng panibagong buhay at pag-asa. Gayon din isang pamilya at mas maayos na matatahanan. Ang istoryang ito ay hindi nalalayo sa sikat at kilala nating aso na si Hachiko ng Japan, kung saan nagawa nitong magabang sa istasyon ng tren para hintayin ang kanyang amo na sa hindi nito nalalaman ay ganap na palang pumanaw. Si Hachiko man ay pumanaw na rin, bunga ng kanyang nakuhang sakit sa matagal na paghihintay sa malamig at mataong istasyon, kung saan nagkaroon ito ng terminal cancer at filaria infection. Ang bawat alaga, mapaaso man, pusa o kung ano paman ay gaya rin ng isang tao na nagkakaroon ng buong tiwala para sa taong nagpapadama sa kanya ng tunay na pagmamahal. Kung minsan ay mas tapat pa nga sila sa karamihan ng mga tao, kung saan nagagawa pa nilang itaya ang sarili nilang buhay para sa kaligtasan at proteksyon ng kanilang minamahal.